Magandang araw, ako si Judith Nicanor mula sa unang pangkat ng BEd 3A. Sa bidyong ito ay tatalakayin natin ang katuturan ng morpolohiya at ang iba't ibang anyo at uri ng morpema. Pagkatapos ng bidyong ito, ikaw ay inaasahan na maibibigay ang katuturan ng morpolohiya at ang iba't ibang uri at anyo ng morpema. Simulan na natin! Kapag narinig mo ang salitang morpolohiya, ano ang pumapasok sa iyong isipan? Tama, ang morpolohiya ay isang pag-aaral o pagsusuri. Nanggaling ito sa salitang Griego na morph na nangangahulugang forma at hugis, at logia na nangangahulugang diskurso, teorya o sensya. Sa madaling salita, ang morpolohiya ay isang sangay na nag-aaral o nagsusuri sa kahalagahan ng morpema sa isang wika at kung paano ito pinagsasama-sama upang makabuo ng isang salita. Marahil ay narinig mo na ang salitang morpolohiya nung ikaw ay nag-aaral pa lamang sa junior high o senior high. Kung ang morpolohiya ay nangangahulugang pag-aaral ng morpema, ano naman kaya ang morpema? Tama, ang morpema ay nanggaling sa salitang Ingles na morphemes na kinuha naman sa salitang Griego na nangangahulugang unit o forma sa wikang Filipino at na nangangahulugang kahulugan. Sa madaling salita, ang morpema ang pinakamaliit na unit ng salita na nagtataglay ng kahulugan. Mayroon tayong tinatawag na anyo at uri ng morpema. Sa anyo, ito ay nahahati sa tatlong bahagi, ang morpemang ponema, morpemang binubuo ng panlapi, at ang morpemang binubuo ng salitang ugat. Sa uri naman, mayroon tayong tinatawag na uri ng morpema ayon sa kahulugan. Ito ay nahahati sa dalawang bahagi, ang morpemang pangnilalaman o tinatawag ding leksikal at ang morpemang pangkayarian. Ang ikalawang uri naman ng morpema ay ang tinatawag nating pagbabagong morpoponemiko. Nakapaloob dito ang asimilasyon, pagbabago ng ponema, pagkakaltas ng ponema, metathesis, paglilipat ng diin, reduplikasyon at ang reduksyon. Upang lubos nating maunawaan ang iba't ibang uri at anyo ng morpema, ipapaliwanag ito at bibigyan ng halimbawa ng aking mga kapangkat. Magandang araw, ako si Clark Evan Rafael ng BEd 3A at ngayon ipapaliwanag ko ang morpemang ponema at magbibigay din ako ng 5 halimbawa nito. Morpemang ponema. Nagbabago ang kahulugan ng kasarian dahil sa pagdadagdag ng ponemang letrang A o kontradiksyon ng letrang O sa letrang A. Ang letrang O at ang letrang A ay itinuturing na ponema. Halimbawa nito ay ang doktor, doktora, mayor, mayora, bumbero, bumbera, propesor, propesora, at ang panguli ay panadero, panadera. Ang ikalawang anyo naman ng morpema ay ang morpemang panlapi. Ito ay nangangahulugang anyo ng morpema na hindi nakakatayong mag-isa. Ito ay kailangang may kabit muna sa salitang ugat upang magkaroon ng ganap na kahulugan ang isang panlapi. Ang mga halimbawa nito ay ang panlaping ma, ka, at mala. Ang panlaping ay ang mga gawi o ginagawa, gaya ng mga salitang sumayaw, umalis, at humiyaw. Ang ma naman ay ang panlaping pagkamayroon, gaya ng mga salitang masipag, matalino, at mayaman. Ang ka naman ay ang panlaping kapangkat, gaya ng mga salitang kasama, kabarangay, at kahati. Ang mala naman ay ang panlaping may kahawig na katangian, gaya ng salitang malarosa at malaprinsesa. Magandang araw, ako po si Jose Virgilio Pugarin at narito po ako upang ipaliwanag ang morpemang binubuo ng salitang ugat. Ang mga morpemang ito ay nagtataglay ng kahulugan sa ganang sarili, binubuo ng salitang ugat na may salitang payak. Mga salitang walang panlapi, tinatawag ding malayang ponema. At ang mga halimbawa nito ay ang indak, ganda, buti, sayaw, payat, sulat, bata, at gawa. At ang lahat ng mga ito ay halimbawa ng morpemang binubuo ng salitang ugat. Mga uri ng morpema batay sa kahulugan. Una, morpemang pangnilalaman o leksikal.
Ano nga ba ang morpemang pangnilalaman o leksikal? Ito ay may tiyak na kahulugan at binubuo ng nominal na pangalan, pandiwa at mga panuring pang-abay at pang-uri. Ito ang mga morpemang tinatawag ding pangnilalaman sapagkat may kahulugan sa ganang sarili. Ang mga halimbawa nito ay aso, maganda, kahapon, tumatakbo, siya. Kapag sinabi nating morpemang pangkayarian, walang kahulugang taglay hanggat hindi na isasama sa iba pang morpema. Binubuo ng mga pananda at mga pang-ugnay. Ito ang mga salitang nangangailangan ng iba pang salita upang mabuo ang kanilang gamit sa pangungusap. Ang mga halimbawa nito ay si, kaya, ay, sa. Narito ang halimbawa. Magaling sumayaw si Jose kaya siya ay nanalo sa patimpalak sa pagsayaw. Narito ang mga pananda niya. Si, kaya, ay, sa. Magandang araw. Ako po si Rowan Unlas at ang aking ire-report ay tungkol sa uri ng pagbabago morphophonemico. Ano nga ba ang pagbabagong morphophonemico? Ang mga pagbabagong morphophonemico ay tumutukoy sa anumang pagbabago sa karaniwang anyo ng isang morpema dahil sa impluwensya ng kaligiran nito. Ang uri ng pagbabagong morphophonemico ay asimilasyon. Ang asimilasyon ay tumutukoy ito sa pagbabagong anyo ng morpema dulot ng pag-impluwensya ng mga katabing tunog nito. Ang panlaping nagtatapos sa ng ay pinapalitan ito ng N o M. Gaya ng panlaping sing na magiging sin o sim. Ang mga salitang nagsisimula sa mga patinig at katinig na K, G, H, N, W at Y ay idinadagdag ang panlaping sing at pag. Halimbawa, sing plus haba is equal sing haba. Pang plus awit equal pang awit. May dalawang uri ng asimilasyon. Ang una ay asimilasyong parsyal o di ganap at asimilasyong ganap. Ang asimilasyong parsyal yaong karaniwang pagbabagong nagaganap sa ponemang ng at nagiging N o M o nananatiling ng dahil sa kasunod na tunog. Halimbawa, pang plus paaralan magiging pampaaralan. Yung pang, yung NG niya ay magiging M kaya magiging pampaaralan. Halimbawa ulit, pang plus bayan, yung pang magiging M kaya magiging pambayan. Ano naman ang asimilasyong ganap? Sa asimilasyong ganap, bukod sa pagbabagong nagaganap sa ponemang NG ayon sa punto ng artikulasyon na kasunod na tunog, nawawala pa rin ang unang ponema ng nilalapi ang salita dahil sa ito ay inaasimila o napapaloob na sa sinusundang ponema. Halimbawa, pang plus palo, pampalo, at pwede rin siyang maging pamalo. Pang plus tali, pantali, at pwede rin siyang gawing panali. Yun lamang at maraming salamat. Magandang araw! Ako si Jenny Peña at ngayong araw ay pag-aaralan natin ang pagkakaltas ng ponema. Pag sinabi natin pagkakaltas ng ponema, ito daw ay ang nangyayari kapag kinakaltas ang isang ponema o morpema sa unaan o gitnang salita. Ang halimbawa nito ay ang salitang ugat na takip na kung saan dadagdagan natin ng panlaping an na magiging takipan. Ngunit, gagawin natin ang pagkakaltas na kung saan aalisin natin ang letrang I sa takip, kaya ang magiging sagot or magiging salita ay takpan. Ngayon, sunod naman na halimbawa ay ang tikim.
Dadagdagan din natin siya ng panlaping an at aalisin ang letrang I na kung saan ang mabubuong salita ay tikman. Sunod naman ay sara. Dadagdagan natin ito ng panlaping han at kakaltasan ng letrang A na kung saan magiging sarhan ang salitang mabubuo. Sunod nito ay ang salitang ugat na laba, na kung saan dadagdagan din natin ng panlaping han at magiging labahan. Ngunit kakaltasan natin ito ng ponema na letrang A at magiging labahan ang salitang mabubuo. Sunod naman ito ay dala. Dadagdagan natin ng panlaping hin na magiging dalahin. Ngayon, kakaltasan natin siya ng letrang A or letrang A na kung saan ang mabubuo nitong salita ay ang dalhin. Ang huli nating halimbawa ay ang lagay. Dadagdagan natin siya ng ponemang an at magiging lagayan, ngunit kakaltasan natin siya ng letrang A upang makabuo tayo ng salita na kung saan ito ay ang lagyan. Magandang araw, ako nga pala si Nia Kayla C. Santos at ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa metathesis. Ito ay pagpapalit ng posisyong panlaping in kapag ang kasunod na ponema ay ang mga ponemang L, Y at O. Meron tayong mga halimbawa nito. Unang halimbawa ay nilipad na magiging linipad. Pangalawa ay niyaya na magiging yinaya. Pangatlo is taniman na magiging tamnan. Pang-apat, nilaro na magiging linaro. At panglima ay niyakap na magiging yinakap. Ang susunod naman na ipapaliwanag ko ay ang paglilipat ng diin. Kapag ang salitang ugat ay nilalagyan ng panlapi, ito ay nagbabago kapag ito ay nilalapatan. Meron din tayong mga halimbawa nito. Unang halimbawa ay salitang ugat na linis, dadagdagan natin ng panlaping an na magiging linisan. Pangalawa ay salitang ugat na laro, dadagdagan natin ng panlaping an, magiging laruan, laruan o laruan. Ito ay lugar o bagay. Pangatlong halimbawa ay salitang ugat na dugo, dadagdagan natin ng panlaping an na magiging duguan. Ayun lamang po. Salamat. Ako po si Jerlyn Karel. Reduplikasyon. Nangyayari ito kapag paulit-ulit sa pantig ng salitang ugat. Ang pag-uulit na ito ay maaaring magpahiwatig ng kilos na ginagawa o gagawin pa lamang. Tagagawa ng kilos o pagpaparami. Ang mga halimbawa: pamalo, pamamalo, panali, pananali. Reduksyon. Nangyayari ito kapag pinag-isa ang dalawang salita, ngunit may pagkakaltas ding kasama. Mga halimbawa: winika ko, ikako or kako, hintay ka, tay ka, o teka.